Welcome back mga idol, ito na ang hinihintay nating kabanata ng From Goblin to Goblin Gods. Sa sandaling ito, nakasalalay ang buhay ng banal na babae, makakaligtas kaya siya sa huling pag-atake ng Cardinal. Buong lakas na isinagawa ng Cardinal ang kanyang huling dagok, isang hampas na naglalayong tuluyang wakasan ang buhay ng banal na babae, wala nang magawa si Haring Charles kundi masdan ang nalalapit na trahedya. Ngunit bago pa man tumama ang sandata sa likod ni Alice, biglang tila huminto ang oras. Sa isang iglap, natagpuan ni Alice ang sarili na nakulong sa walang hanggang kadiliman. Sa katahimikang yun, may mga paang biglang lumitaw sa kanyang harapan, isang tinig ang tumawag sa kanya bilang isang munting bata. Isang misteryosong anino ang nagpakita sa kanya, sinabi ng nilalang na tila pagod na siya, at marahil ay dapat na siyang magpahinga at ipaubaya na lamang ang natitirang laban dito. Ngunit malamig ang naging tugon ni Alice, tumanggi siya, ipinahihiwatig na hindi siya magpapabihag sa anumang tukso o kapangyarihang nagmumula sa nilalang na iyon. Agad namang nagpaliwanag ang misteryosong presensya, wala raw itong layuning alipinin siya, nais lamang nitong ipahiram ang kapangyarihan nito, sapagkat kung mamamatay si Alice, mapupunta rin ito sa kamay ng simbahan, at hindi na nito mararanasan muli ang kilig ng dugo at labanan. May halong panunukso ang huling pahiwatig ng nilalang, na tiyak ay hindi rin nanaisin ni Alice na mamatay sa kamay ng kanyang mga kaaway. Pagbalik sa realidad, tahimik na tumango si Alice, isang hudyat ng kanyang pagtanggap. Sa sandaling yun, isang bugso ng pulang enerhiya ang biglang sumiklab mula sa kanyang puso, para bang may puwersang kumawala mula sa kanyang kalooban. Lubos ang galit ng nilalang, sapagkat tinanggap ni Alice ang alok nito. Sa isang iglap, sumambulat ang pulang enerhiya, nagawa nitong itaboy palayo ang banal na espada ng Cardinal. Ang pagsabog ng kapangyarihang pinakawalan ni Alice ay hindi maunawaan ng Cardinal, isang aura na hindi pa niya kailanman naramdaman ang bamalat sa paligid, isang presensyang nakakatakot at napakalakas. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Alice habang ang nakamamatay na aura ay kumalat sa buong lugar. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Makikita sa kanyang mukha ang kakaibang transformasyon, tila siya ay naging kalahating tao, kalahating dragon, na may halong demonyong anyo. Nakilala ito ng mga nakasaksi, isang pangalang matagal nang kinatatakutan ang kanilang binigkas. Isang Darkborn, agad nagkagulo ang mga sundalo, nagmadali silang pamwesto sa paligid ng hari, determinado na ipagtanggol siya mula sa paparating na panganib. Habang pinapalibutan nila si Haring Charles, kapansin-pansin naman ang labis niyang pag-aalala para kay Alice. Lubhang nabahala ang Cardinal, agad niyang iniutos na dapat siyang mapatay kaagad, hindi maaaring hayaang makaalis si Alice sa loob ng force field. Ngunit tumawa lamang si Alice, o marahil ang nilalang na nasa loob niya. Sa wakas, sabi ng malademonyong tinig na nagsalita na malaya na itong pakawalan ang sarili at namnamin ang labanan. Kasabay ng tumitinding aura, ang mga sundalong malapit sa kanya ay biglang nawala ng buhay at bumagsak sa lupa. Unti-unting nagtipon ang kanilang mga kaluluwa sa ibabaw ng anyo ng demonyong si Alice. Maging ang Cardinal ay nakaramdam ng matinding presyon, nang hina ang kanyang katawan at napasok siya ng dugo. Sa kanyang isip, malinaw ang isang bagay, isang napakasamang pangyayari ang nagaganap. Ngunit hindi siya sumuko, agad niyang pinakawalan ng isang banal na kapangyarihan. Isang mahika na kabilang sa pinakamataas na antas. Super Tier Magic, Divine Sanction, mula sa likuran ni Alice, isang gintong liwanag ang unti-unting sumikat. Dahan-daang lumitaw mula sa liwanag ang isang banal na espada. Nagulat ang sundalo sa tabi niya, at pinaalam niya sa Cardinal na ang kapangyarihang yun ay hindi lamang kaaway ang maaaring tamaan. Ngunit nagmadali ang Cardinal, wala ng oras upang mag-alinlangan. Iniutos niyang pigilan si Alice sa lalong madaling panahon. Hindi maaaring hayaan na tuluyang maging ganap na Darkborn si Alice. Sapagkat kung mangyari yun, maaaring mapahamak ang buong mundo. Tumawa ng parang baliw ang demonyong si Alice, habang ipinahahayag ang kanyang pagnanais na muling isilang sa gitna ng dakilang digmaang ito. Ngunit sa kabila ng lumalakas na impluwensya ng demonyo, patuloy na lumalaban ang banal na kalooban ni Alice mula sa kaibuturan ng kanyang sarili. Mahigpit niyang kinakausap ang kanyang sariling katawan, nagbabala na kung magpapatuloy pa ang demonyo, siya mismo ang kikitil dito. Ngumiti lamang ang demonyong Alice, isang ngiting puno ng kabaliwan, at nagpahayag na kailangan lamang nito ng kaunti pang kapangyarihan, kung hindi nila magagawang manalo, malapit na rin daw itong maging handa. Ngunit nanatiling matatag ang banal na espiritu, muli nitong iginiit ang kanyang utos, sapat na yun.
Sa unang pagkakataon, isang dalisay at napakalakas na aura ang sumabog mula sa loob ni Alice, isang kapangyarihang hindi inaasahan ng demonyo. Nagulat ang demonyong presensya, sa huli, napilitan itong umatras. Tinanggap nito ang desisyon, bagaman may halong pagkainis, at nagpahiwatig na mas mabuting harapin muna nila ang panganib na nasa itaas ng kanilang mga ulo. Ang tinutukoy nito ay ang super tier sword skill, iminwester ni Alice ang kanyang espada patungo sa kalangitan. Mula rito ay sumabog ang isang madilim at napakalakas na aura, lumitaw ang mga magic circle na umiikot sa paligid ng kanyang kapangyarihan, na tila sumasalungat sa banal na espada ng Cardinal. Tinawag niya ang kapangyarihang ito bilang Abyss of the Blood Sea. Nilamon ng maitim na mahika ang banal na espada ng Cardinal. Mula sa ibaba, nisalayan ng Cardinal ang napakalakas na enerhiyang bumabalot sa buong labanan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, isang bagay na dapat ay imposible. Isang quadruple magic circle, agad sumigaw ang kapitan ng mga sundalo. Iniutos niyang sabay-sabay silang sumugod upang wakasan si Alice. Walang pag-aatubili, sama-samang lumusab ang mga kabalyero patungo sa kinatatayuan ng demonyong si Alice. Ngunit sa loob lamang ng isang kisap mata, sa isang mabilis na galaw. Hinati ni Alice sa dalawa ang mga papasugod na kabalyero. Bumagsak ang kanilang mga katawan na parang wala lamang halaga. Agad sumigaw ang Cardinal, pinipigilan ng iba pang sundalo sa padalos-dalos na paglusob. Nagbabala siyang kung mahihiwalay sila sa isa't isa sa sandaling yon, tiyak na mamamatay sila kaagad. Sa halip, iniutos niyang gamitin ang mahika upang unti-unting pahinain si Alice. Mula sa likuran ng dalawang natitirang sundalo, biglang sumiklab ang maraming agos ng liwanag. Nagpakawala ang mga ito ng sunod-sunod na mga projectile patungo kay Alice. Ngunit tila sumasayaw lamang ang demonyong si Alice sa gitna ng mga pag-atake. Mabilis siyang gumalaw, walang hirap na iniiwasan ang bawat liwanag na tumatama sa kanyang dinaraanan. Pagkatapos ay bigla siyang sumugod, ang kanyang anyo ay lalo pang naging nakakatakot. Sa bawat kumpol ng mga kabalyerong kanyang nadaraanan, tila ba isang dambuhalang halimaw ang dumaraan sa gitna nila. Tumatalsik ang mga katawan ng kabalyero sa bawat pagdaan niya, para silang walang kalaban-laban sa kanyang kapangyarihan, nasaksihan ito ng Cardinal, kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding takot, sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, isang tunay na nakakatakot na demonyo ang kanilang kinakaharap, unti-unti niyang napagtanto na maaaring kailanganin na ang pakikialam ng Santo Papa, anuman ang mangyari, dapat nilang wakasan ang Darkborn na ito, bago pa tuluyang maging huli ang lahat. Bago pa tuluyang namalayan ng Cardinal ang paparating na panganib, nasa harapan na niya ang demonyong si Alice. Tahimik ngunit mabigat ang presensya nito habang kinukutya ang sangkatauhan, tila nagtatanong kung nagbabalak ba silang patayin siya. Sa isang iglap, nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit hindi nagtagal, nanaig ang lakas ng demonyong kapangyarihan. Unti-unting nabasag ang banal na espada ng Cardinal hanggang sa tuluyang ito'y nawasak. Kasabay nito, sa isang mabilis na galaw, naputol ni Alice ang isa niyang braso, kahit papilit siyang pinoprotektahan ng kanyang mga kabalyero. Habang hawak ang kanyang naputol na braso, labis ang pagtataka ng Cardinal. Hindi niya maunawaan ang antas ng espada na ginamit laban sa kanya. Sa kanyang isip, iisa lamang ang mandirigmang maaaring makagawa ng ganoong kahusayan. Si Reinhard van Astria, ang kinikilalang mandirigma ng kaharian ng espada. Ngunit para sa demonyong si Alice, ang paghahambing na iyon ay isang matinding insulto. Ipinahayag niya ang kanyang pinagmulan, na siya ay isinilang sa larangan ng digmaan, lumaki sa gitna ng patayan, at sa loob ng maraming siglo ay pinagharihan ng takot ng sangkatauhan sa digmaan. Para sa kanya, walang sinumang nabuhay lamang ng ilang dekada ang maaaring may kumpara sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Mabilis siyang sumugod muli patungo sa Cardinal, ngunit handa na ang dalawang kabalyero upang pigilan siya. Sa kabila ng kanilang determinasyon, wala silang nagawa. Sa isang iglap lamang, nabasag ang kanilang depensa. Napabagsak sa lupa ang kabalyerong si Phil Ford, na puno ng pagkabahala ang Cardinal habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sa mahina at halos nawawalang tinig, ipinakiusap ni Phil Ford na ipaalam agad sa Santo Papa ang nangyayari. Wala nang magawa ang Cardinal, sa gitna ng desperasyon, napamura na lamang siya habang muling nilingwan ang demonyong si Alice. Ngunit hindi na siya hinabol nito, tahimik siyang naglakad palayo. Biglang nagsalita ang banal na kalooban ni Alice, tila nagtatanong kung hahayaan na lamang ba siyang makatakas.
Ngunit pinigilan ito ng demonyong si Alice. Para sa kanya, ang Santo Papa ay isang kalaban na hindi nila kayang talunin. Sa sandaling yun, may isang tinig na nagmula sa kanilang likuran. Iniutos nito kay Alice na tumigil sa paghabol. Nang lumingon sila, nakita nila si Lintian na papalapit sa kanila. Sinabi nitong kailangan ng pigilan ng demonyong presensya, sapagkat ang katawan ni Alice ay labis nang napagod at nangangailangan ng paggagamot. Ngunit nanatiling kampante ang demonyong si Alice. Ipinaliwanag nitong kusa rin siyang mawawala matapos ang digmaan. Marami pa raw silang haharapin na panganib, at maaaring kailanganin pa nila ang kanyang kapangyarihan. Maging ang banal na kalooban ni Alice ay tila napaisip. May katwiran ang sinabi ng demonyo, hindi pa kumikilos ang Santo Papa, at hindi nila alam ang tunay nitong lakas. Ngunit tahimik na sumagot si Lintian, hindi nila kayang tapatan ang Santo Papa. Agad siyang nag-utos kay Efreya na simulan ang paglilinis. Biglang nataranta ang demonyong si Alice, sinubukan nitong pigilan ang mga ito. Para sa kanya, ang pakiramdam ng purification ay tila paglubog sa isang maruming hukay. Iginiit nitong siya ang tumulong at nagligtas sa kanila. Ngunit hindi na nito natapos ang kanyang sinasabi. Sa isang iglap, bumagsak ang katawan ni Alice sa lupa, o sabihin na lang na, kusa na lang lumisan ang demonyo, dahil sa ayaw niyang maranasan ang purification magic. Nagulat ang lahat sa biglaang pangyayari, agad lumapit si Lintian. Iniutos niyang gamutin si Alice. Habang isinasagawa ang paggagamot, biglang sumiklab ang isang matinding liwanag mula sa kalangitan. Nagulat sina Lintian at Alice, agad itong nakilala ni Alice. Ito ang isang mahikang kilala sa buong mundo, World Magic, Heaven Descends. Kumilos na ang Santo Papa. Sa buong larangan ng digmaan, ang mga banal na pari ay sabay-sabay na nagpakawala ng purification magic laban sa nine-tailed demon. Sa harap ng napakalakas na banal na kapangyarihan, wala itong nagawa kundi magdusa. Maging ang mga kasamang goblin ni Lintian ay napaluhod sa sakit. Sumisigaw sila habang dinaranas ang matinding paghihirap. Ang banal na enerhiya ay tila sinusunog ang kanilang mga katawan mula sa loob. Hindi pinalampas ng mga natitirang kabalyero ang pagkakataon. Habang hindi pa nakakagalaw ang mga goblin, agad silang sumugod upang wakasan ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pag-iisip ang pumasok sa isipan. Hindi inaasahan na kikilos agad ang matandang Santo Papa. At nananatiling isang palaisipan kung nasaan na sina Veronica at ang iba pa. Bakit hindi pa sila nagpapakita? Ngunit sa kabila ng matinding sitwasyon, hindi man lamang natarante si Lynn, agad siyang nag-isip ng solusyon. Tahimik siyang lumingon sa kanyang likuran at napansin ang isang sugatang sundalo na nakahandusay sa lupa. Sa kanyang isipan, malinaw ang naging pasya, yun lamang ang natitirang paraan. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihang Dev-R. Unti-unting umangat ang katawan ng sundalo habang nababalot ng berdeng liwanag. Pagkaraan nito, nagsimulang maglakad si Lynn habang ginagamit ang katawan ng sundalo bilang sisidlan. Nagulat si Alice sa kanyang ginagawa at nagtanong kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag ni Lynn na siya na ang baalang humanap ng paraan upang harapin ang matandang Santo Papa. Iniutos niyang manatili ang iba sa kanilang kinaroroonan at bantayan ang sitwasyon. Sa panig ng Santo Papa, isang banal na lugar ang unti-unting lumitaw. Mistulang isang templong itinayo para sa mga banal na nilalang. Nakaangat sa ere ang katawan ng Santo Papa habang napapalibutan ng mga sundalo at isang magandang banal na babae. Nagliliwanag ang kanyang katawan habang tahimik siyang nananalangin sa gitna ng hangin. Tahimik na sinuri ni Lynn ang kanyang system, doon niya nakilala ang Santo Papa bilang si Douglas, isang nilalang na umabot sa antas na 100 antas. Isa siyang taong naging banal na Santo Papa, ang kanyang titulo ay Supreme of Faith, isang nilalang na nasa ilalim lamang ng liwanag ng Diyos ng mundo. Taglay niya ang mga kakayahang tulad ng Heaven's Descent, Collapse of All Realms, Final Judgment, Light's Blessing, at Ascension. Ang kanyang kagamitan ay kinabibilangan ng Crosscloth at Endless Holy Grail. Sa kabuuan, ang kanyang lakas ay umaabot sa isang nakakatakot na antas. Habang papalapit, hindi maiwasan ni Lynn ang magtaka. Sa kanyang pakiramdam, ang lakas ng Santo Papa ay tila hindi nalalayo sa lakas ni Veronica. Hindi niya maunawaan kung bakit tila labis ang takot nito kaya hindi pa ito kumikilos. Sa huli, napagdesisyonan niyang siya mismo ang susubok sa hangganan ng lakas ng Santo Papa. May bahid ng inis ang kanyang isipan habang iniisip na kapag natapos na ang digmaang ito, babalikan niya si Veronica at ipapakita ang tunay niyang lakas,
ipaalala ko lang sa inyo ang tinutukoy niyang Veronica ay yung bungo na babae. Habang ginagamit ang katawan ng sundalo, lumapit siya sa kampo ng Santo Papa. Pagdating doon, agad siyang lumuhad sa harap ng banal na babae at nagpahiwatig na may mahalaga siyang ulat. Mahinahon siyang pinatayo ng babae at hiniling na magsalita siya ng dahan-dahan. Habang nakatingala sa magandang babae, may kakaibang pag-iisip na dumaan sa isipan ni Lin, ang pagkamanyakol. Ngunit agad niya itong isinantabi, may mas mahalaga siyang layunin. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang mahiwagang singsing. Sa kanyang isipan, malinaw ang plano, sugatan ang Santo Papa gamit ang sibat ni Zeus na nabahira ng dugo ng pagkawasak. Ngunit bago pa niya maisakatuparan ang plano, may kakaiba ng naramdaman ng Santo Papa. Sa isang iglap, nagpakawala ito ng banal na kapangyarihan. Isang napakalakas na puwersa ang tumama kay Lin. Tumilapon ang katawan ng sundalo palayo habang hinihila ng kapangyarihan ang kanyang anyo. Nang mawala ang usok at alikabok, lumitaw ang tunay na anyo ni Lin. Nawasak ang balat na kanyang ginamit bilang pagbabalat kayo. Napamura siya, kung hindi dahil sa life armor na nagpoprotekta sa kanya, maaaring napatay na siya sa isang hampas lamang. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, tila dumudugo ang kanyang mga laman loob. Sa kabila ng hirap, pilit siyang tumayo, handa pa rin siyang lumaban. Ngayon ay mas naunawaan na niya kung bakit natatakot si Veronica. Ang lakas ng Santo Papa ay tunay na nakakatakot, pagkatapos ay napatingin siya sa kalangitan. Mula sa itaas, nakita niya ang isang nakakagimbal na puwersa, isang napakalaking kidlat ang namumuo sa ibabaw ng mga ulap, isang kapangyarihang tila kayang sumabog anumang sandali, kung tatama yun, maaaring mabura silang lahat sa mismong lugar na yun. Paano kaya nila ito malalampasan? May paraan pa kaya upang makaligtas ang grupo ni Lin? Ang kasagutan ay matutunghayan sa mga susunod na kabanata ng From Goblin to Goblin Gods.